Ang panaginip ni Joseph. May isang batang lalaki na nagngangalang Joseph. Siya ang paboritong anak ni Jacob at bilang tanda ng pagmamahal, binigyan siya ng kanyang ama ng makulay at magandang damit. Naiinggit ang kanyang mga kapatid dahil dito. Ngunit hindi lamang yon. Nagkwento pa si Joseph tungkol sa kanyang mga panaginip. Sa panaginip, nakita niya na yumuyuko sa kanya ang mga kapatid. Parang nagsasabi sa mga magkakapatid na si Joseph ay ang kanilang pinuno. Siyempre, lalo itong ikinagalit ng kanyang mga kuya. Isang araw, nang sila ay nagbabantay ng mga tupa sa malayong lugar, nagplano ang mga kapatid laban sa kanya. Nahulog si Joseph sa isang hukay at sa kalaunan ay ipinagbili bilang alipin sa mga mangangalakal na patungong Ehipto. Sa Ehipto, si Joseph ay ipinagbili kay Potifar, isang opisyal ni Paraon. Kahit na siya ay alipin, nagsikap siya at pinagpala siya ng Diyos. Lahat ng ginagawa niya ay nagtatagumpay. Pero dumating ang isang pagsubok. Pinagbintangan siya ng asawa ni Potifar ng kasalanang hindi niya ginawa. Kaya siya ay ipinakulong. Kahit nasa kulungan, nanatiling kasama ni Joseph ang Diyos. Nakita ng mga tagapamahala ng bilangguan na maaasahan siya, kaya siya'y naging tagapangasiwa roon. Habang nakakulong, nakatagpo siya ng 2 tauhan ni Paraon, ang tagapagatimpla ng alak at ang panadero. Nagkaroon sila ng panaginip at sa tulong ng Diyos, ipinaliwanag ni Joseph ang kahulugan. Nang lumaon, nagkaroon din ng kakaibang panaginip si Paraon. 7 malulusog na baka ang kinain ng 7 payat na baka. At 7 malulusog na uhay ng trigo ang nilamon ng 7 tuyot. Walang nakakaintindi sa panaginip hanggang maalala ng tagapagatimpla si Joseph. Dinala siya sa harap ng Paraon. Ipinaliwanag ni Joseph na ang ibig sabihin nito ay darating ang 7 taon ng kasaganaan at susundan ng 7 taon ng tagutom. At sinabi ni Joseph, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip. Impres na impres si Paraon at ginawa siyang tagapamahala ng buong Ehipto. Ikalawa sa kapangyarihan pagkatapos niya. Nang dumating ang taggutom, pumunta ang mga tao mula sa iba't ibang bansa sa Ehipto para bumili ng pagkain. Isang araw, dumating ang mga kapatid ni Joseph. Hindi nila siya nakilala agad, pero sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa sa kanya, pinili ni Joseph na magpatawad. Sa halip na maghiganti, sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Ang inakala ninyong masama laban sa akin, ginamit ng Diyos para sa ikabubuti. At muling nagkabuo ang kanilang pamilya sa Ehipto. Aral sa kwento. Ang kwento ni Joseph ay nagtuturo sa atin na kahit dumaan tayo sa hirap at masakit na karanasan, kayang gamitin ng Diyos ang lahat ng ito para sa kanyang mas dakilang plano. Kaya't huwag tayong mawala ng pag-asa, may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ay nasiyahan sa ating kwento, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Please follow our page for more.